Grabe mga mare! O diba? Grabe mga mare. Birth baggage pa rin kami. Diyos ko Lord. Ito nga ang ilang kaganapan ng hambugera sa huling araw namin dito sa Cebu City. O diba? Bali nga sa tour nga namin na ito ay dalawa nga ang aming accommodation. Yung una nga ay sa may Lapu-Lapu at itong pangalawa naman ay sa may Oslo. Dahil dito nga sa Oslo ang ating last destination para nga sa ating mga activities. Pero mostly daw talaga ay dito daw talaga sa Oslo ginagawa yung mga last itinerary na gagawin dapat. Pero depende pa rin daw talaga kung anong ang gusto mo. Kaya naman sa huling araw namin dito sa Cebu ay samahan nyo na naman kami sa panibagong adventure ng mga hambugera. O diba? At sa part nga na ito mga Mariko, dyan nga yung daan papunta nga sa whale shark watching. Kaso nga pagkasundo na nga namin na hindi pumunta dito. Kasi dapat 3 AM ay nakapila ka na nga dito. At di rin naman namin kaya gumising nga ng ganun kaaga dahil nga napagod kami sa canyoneering. Kaya naman ay napagkasundan na nga lang din namin na dito nga kami pupunta sa isla na yan. Yan yung tinatawag nila Sumilon Island. O diba? Pagdating nga namin dito ay nagkaroon nga lang din ulit ng orientation bago nga namin gawin ang activities na ito. Bali nga, nagastos nga namin dito ay 100 pesos nga para sa tour guide at 100 pesos naman para nga dun sa goggles na aming susuotin dahil nga tayo ay mag-i-snorkeling. Para nga tayo makapunta dito sa Sumilon Island ay sasakay muna tayo dito nga sa bangka. Siguro nga mga 10 to 15 minutes nga lang ay makakarating na nga din tayo dito sa Sumilon Island kasi nga medyo malapit lang naman ito. At nung malapit na nga kami ay tumigil na nga itong bangka at pwede ka na nga din dito mag-picture-picture. At alam nyo ba mga Mariko na kilalang kilala ang Sumilon Island sa may pinakamalinaw na tubig nga dito sa Cebu. Kaya naman mga Mariko, ayan makikita nyo, sobrang ganda talaga dito. Talaga nga naman perfect ito para nga sa snorkeling na kung saan makikita mo ang mga makukulay na isda at mga coral reef. Kaya naman, ito din yung panoorin ng ilan sa mga water activities nga namin katulad nga ng snorkeling ngayong araw. After nga namin mag-snorkeling dyan, ay pwedeng-pwede nga din kayo magpa-picture dito nga sa sandbar. After nga ng isang oras namin dito sa Sumilon Island, ay bumalik na nga lang din kami para nga din kami ay kumain. Bali ito nga in-order ko ay bangus silog, 170 pesos. Meron na nga din siyang kasamang kape. Pagkatapos nga niyan, ay bumalik na nga kami dito sa aming accommodation para nga magpalit, maggayak, at para nga ayusin na nga din yung aming mga gamit. Dahil maaga nga rin kami mag-check out dyan para nga makapamasyal sa iba. Dahil nga medyo nga malayo nga rin yung biyahe natin mula nga dito sa Oslo, papunta nga sa mismong airport dahil nga ito ay aabutin ng 7 hours. Kaya naman inagayak na nga lang din kami ng maaga para nga makapamasyal pa din kami kahit papaano. So ito nga yung binisita nga din namin, yung Oslo Church o yung Church of the Immaculate Conception. At ito na nga yung aming huling pinuntahan, ang Sanctuary Castle o yung Saint Mary of Lindogo. At kung napanood nyo nga yung pinost ko nga kahapon dahil nga bumili nga din tayo dyan ng mangga para nga ito itikman, Diyos ko. Mas masarap pa nga ang alamang natin dito nga sa Laguna. Syempre kapag kumain ka ng mangga, talagang yung alamang ang nagpapasarap dyan. Mga 6 PM nga ay nakarating na nga kami dito sa Cebu kung ilan. Airport. Tamang-tama lang at saktong-sakto lang kasi nga hindi pa rin naman kami nakain. At dinoble-check na nga rin namin itong aming mga bagay. At alam niyo ba mga Mariko, habang nga kami nagkakagulo nga dito sa pag-check nga ng aming mga dala, ay nakita nga namin dito si Bea Rose Santiago, ating nag-iisang Miss International 2013. O diba? Grabe mga mare! O diba? Thank you po! Guys, magpapamassage kami habang nag-aantay ngayon kasi 11 pa yung flight namin. So maaga pa, 7, mag-8 pa lang. So ilang hours pa yung aantayin namin. Sobrang sakit ang aming katawan kasi nga di ba nag-canyoneering kami. Sir, excuse po, yung Z2 772 change gate po. Okay. O change gate daw tayo, hindi sa number 9. So let's go. Sa baba daw. Oh my God. Nagagalit.
Nagagala. May itang ulo, Diyos ko, at masakit ang katawan. At mga around 10 a.m. nga ay nag-change gate nga kami dyan. Dito na nga daw kami sa 26. Kaya naman sumakay na nga lang din kami ng elevator dito kasi nga sobrang sakit na nga ng aming katawan. Same tayo ng reaction. Di ba? Grabe, mga mare. Nakakaloka din talaga yung naging experience nga namin nung kami nga ay pauwi na. Ali nga, di ba, 11:05 nga yung aming flight. Tapos siguro mga 20 minutes naka-take off na nga kami. And then bigla na nga lang din sila nagsabi dyan, nag-announce na meron nga daw technical problem. So bali ang nangyari nga, bumalik nga kami sa Cebu Air. Akala nga namin ay mabilis din maayos pero hindi pala. Kaya naman ay pinababa na nga lang din muna kami dyan at mag-aantay nga ulit tayo sa waiting area. Grabe, nakakatakot din pala yung mga ganong eksena. Diyos ko, yung first time mo na nga lang din sumakay ng aeroplano ay nagka-aberya pa, Marios. Kaya naman ay nakarating na nga lang din kami dito sa airport ng mag-aalas 4 na nga. Talaga nga namang super memorable nga itong aming Cebu journey dahil nga sa nangyari. At inumaga na nga din kami dito ng pag-uwi at dito na nga nagtatapos ang vlog ng Hambugera ngayong araw. Just keep on watching. Bye!